10 healthy tips para maiwasan mo na ang doktor. Doc Nan, Holistic Medicine Health Coach Doctor. Nakasanayan na natin pag may nararamdaman, may sakit tayo o kahit nga wala, ang hanap natin, check up doktor. Pero alam mo ba, nung unang panahon, wala naman doktor, wala namang hospital, at wala rin gamot. Siguro naman, iniisip natin, noon naman kasi healthy yung lifestyle, ngayon hindi na. Ang tanong, saang pinaka-best way mo ginagawa yung araw-araw na routine mo para makahabol ka o masundan mo yung lifestyle noon? Ang totoo po, pwede pa rin naman natin gawin. At hindi naman po tayo against sa pumunta sa hospital, pumunta sa doktor. Pero sana lang, mas gawin natin ito kung mga emergency lang yung situation. Nasaksak ka, nahulog ka, nabaril ka, na-aksidente ka. Pero, alam mo bang, pwede mong maiwasan na hindi pumunta sa doktor kung hindi mangyayari sa'yo yung mga aksidenteng ganito, emergency case. Andito yung 16 na dapat mong tandaan o tips na pwedeng maging komportable ka na iwasan mo na ang doktor. Dapat naiintindihan mo ito. Number 1, yung body clock mo, dapat naiintindihan mo. Body clock sa pagkain. Meaning, kung kumakain ka dapat, kung anong oras ka palagi kumakain, dapat ganun palagi. Dahil gumigiling po yung ating bituka, dahil yung mindset din natin, dahil ganun tayong laging oras, kailangan nabibigyan natin ng pagkain yan. Huwag pa iba-iba. Diyan nagkakaproblema yung katawan natin, especially yung digestion, pag paiba-iba tayo kumain. Kung kumakain ka kahit isang beses ng isang araw o 2 beses, huwag mong bagu-baguhin. Pag ginagawa mo to, sigurado, makakaiwas ka sa doktor. Body clock ng pagtulog. Ibig sabihin, kung lagi kang natutulog 11 o'clock, nagigising ka ng 4 o'clock, i-maintain mo yan. Kasi dyan nasisira yung body clock natin, yung melatonin natin, kapag binabago-bago natin yung oras. Ang importante ng discipline sa pagtulog. Pag meron ka yan, ang ganda ng tulog mo, ang ganda ng gising mo, makakaiwas ka sa sakit, makakaiwas ka sa doktor. Yung tubig, napaka-importante. Dahil sa tubig, pag nag-stay ito sa katawan natin ng tama, ang ganda ng blood circulation. Tandaan natin, huwag mako-compromise yung blood circulation ng katawan natin. Dahil pag yan, naantala or naging malapot yung dugo natin, diyan na tayo magkakaproblema. Kaya napaka-importante ng tubig. Dapat alam natin kailan tayo iinom. Kahit hindi ka maka 8 glasses or sobra sa 8 glasses a day ang pag-inom mo ng tubig, depende sa activities mo. Kung magalaw ka, marami kang activities, natural lang. Kailangan mo ng maraming tubig. Kung ikaw naman ay walang ginagawa, natural lang din. Yung tubig mo sa katawan, hindi rin madami. Kasi bakit po? Pag inom ka ng inom, anong mangyayari? Susobrahan ng tubig yung katawan mo. Iihi mo kasama yung nutrition. Pag kulang, madidehydrate ka rin. So, dapat na monitor lang natin yung tamang pag-inom ng tubig natin. Depende kung kailan humihingi yung katawan, kung kailan ka-active at hindi active, depende sa dami pag-inom ng tubig. At syempre, yung tubig natin dapat palaging huwag plain water. Dapat may electrolytes. Number 4, dapat naiintindihan natin or marunong tayong mag-intermittent fasting. Bakit kailangan? Hindi po kasi tayo dapat kain ng kain. Mas nakakapagpahinga yung digestion natin, nakakapagpahinga rin yung buong katawan, nagre-repair. So pagkain po tayo ng kain, gawa ng enzyme, ng hormones, yung katawan natin, ng acid juice, ang daming trabaho ng katawan natin. So just imagine, walang tigil, kumbaga sa pabrika, walang tigil yung production. So kapag tayo ay bihira lang kumain, sapat lang, lalo na hindi tayo mahilig sa carbs, ang tagal natin magutom. Pag natapos yung digestion, papunta na yan sa repair. So, mas mahaba yung repair ng katawan mo ay sa digestion, tapos healthy pa yung kinakain mo. Ang resulta, makakaiwas ka sa doktor. Number 5, hindi pwedeng hindi tayo magka-cardio exercise. So, dapat lagi tayong busy na pinapawisan at hinihingal tayo. Bakit po cardio exercise?
Kasi po, pag cardio exercise, bumibilis yung pump ng puso natin. Pag bumilis yung pump, yung dugo natin, bumibilis din yung flow. Kung may mga nagbibuild tayong plaques or mga cholesterol build up sa mga ugat natin, nahuhugasan, nalilinisan, na-maintain natin yung blood circulation na tama. Pwede nga po, araw-araw tayo pinagpapawisan at hinihingal. Sa ganitong pong paraan, na maintain natin yung tamang blood flow ng katawan natin, nakakaiwas tayo sa mga sakit, especially ang hypertension na yan. So, pag ganun yung meron ka palagi, nakakaiwas ka sa doktor. Number 6, yung stool color. Dapat po ang dumi natin brown or light brown. Yan po yung tamang proseso ng katawan natin na tama yung digestion natin. So, dapat maintindihan natin, ganun lagi yung kulay. Medyo minsan malambot man yan o matigas, huwag lang sobrang tigas, dapat ganun po yung kulay. Pag po nag-green yan, nag-itim, or nag-yellow, may mga problema po tayo sa katawan. Maliban na lang kung may mga ininom tayong mga iron supplement or may mga makukulay na pagkain, nagkukulay yung pagkain. Pero kung wala naman, tandaan po natin, pag nag-green, nag-yellow yan, baka may mga infection tayo sa katawan, especially sa digestion. So, dapat laging light brown lang. Mangyayari yan kung tama yung routine natin araw-araw pinakain, saka yung sinasabi ko sa inyo mga nauna, ganun po palagi yung magiging natin at may iwasan natin maging constipated. Kapag na-maintain mo yan, hindi na naman kailangan ng doktor. Number 7, i-monitor mo rin yung kulay ng urine mo. Anong dapat kulay ng urine? Hindi basta lang tayo ihi ng ihi. Dapat naiintindihan natin ang kulay ng ihi natin, light yellow. Bakit light yellow? Yan po yung tamang kulay ng ihi natin. Meaning, kapag yan ay naging clear, sobra na tayo sa tubig. Ibig sabihin, ihi ka na ng ihi. Hindi na nakahawakan yung mineral ng katawan mo. Pag puti na ihi mo, yan na po yung indication na isasama na natin yung sodium or electrolytes ng katawan natin. No? Particular yan sodium. Pagka ganun na po, pwede tayong magkaroon ng mga reaction sa katawan, pananakit ng ulo, pagkahilo, kasi nga, nailalabas natin yung electrolytes. So, dapat huwag sobra sa tubig. Kapag madilaw din, hindi light yellow, dehydrated ka na. Ibig sabihin, kulang na po yung tubig ng katawan natin, kaya madilaw na yung ihi natin. So, maintain po natin. Dapat yung kulay ng ihi, titingnan natin palagi. Kung madilaw o maputi, o dapat ma-maintain natin yung light yellow. Doon po sa tamang pag-inom ng tubig, doon po natin matatangkayan. So, ibig sabihin, yun po yung katulad ng sinabi ko kanina. Hindi natin kailangan inom ng inom, hindi rin natin kailangan pinipigilan yung pag-inom. Humihingi po yun ang katawan natin, depende sa activities natin. Pero dapat educated tayo at na-maintain natin yung kulay ng ihi. Pag ganyan yung kulay palagi ng ihi mo, hindi ka nag-aalala sa mga sakit, especially UTI, so hindi mo kailangan ng doktor. Number 8, dapat pagkagising mo pa lang, ang hanap mo na tubig. Flushing 1 or 2 glasses of water, lagyan mo pa ng electrolytes yan, or sabihin na natin, may mga supplement ka na liquid, or kung ano man yan, or sabaw ng buko. Importante yan sa morning. Madami agad pagkagising mo. Bakit? Overnight po, lahat ng organs natin, buong system, naglilinis po yan ang katawan. Diyan, ganyan po kagaling ang katawan natin. Ngayon, dahil yung lahat ng dumi or waste ng katawan natin, nasa dugo yan. Kaya pagising mo sa umaga, ang bigat ng katawan mo. Good thing, kapag pagkagising mo, uminom ka kagad ng maraming tubig, flushing po yung tawag dyan, para malinis agad yung dugo mo, umaga pa lang. Gawin po natin to lifetime practice. Kapag malinis ang dugo mo palagi, wala kang pinoproblemang sakit, hindi mo kailangan ng doktor. Number 9, i-practice po natin yung tamang diet. Ano po yan? Nasa Bible po yan. Nasa Leviticus 11, kung ano yung marumi at malinis na pagkain. Dapat sinusunod po natin. Mahigit. Pag yan po yung sinusunod nating diet, hindi po tayo nagkakamali dahil bigay yan ng Panginoon, makakaiwas ka sa doktor. Number 10, ito po yung sinasabi palagi,
na dapat ang tubig natin iniinom mayroong electrolytes. Merong rock salt, Himalayan salt, dapat po palaging gano'n yung iniinom natin. Kasi po ngayon, lalo na nasa syudad kayo, tayo, ang mga iniinom natin tubig ay dead water na. Wala na pong nutrition, wala nang electrolytes. The reason, bakit lalagyan natin rock salt, Himalayan salt? Para maibalik po natin yung electrolytes na meron yung tubig. Kasi kung nasa bukal tayo umiigib or umiinom ng tubig, may mga electrolytes po yan. Since dumaan na sa proseso yung mga tubig natin, iba pa distill, wala na pong mineral kahit konti. So, ibalik natin yung mineral sa tubig, every time na iinom tayo, ang ganda po ng blood flow niyan. Pag wala po kasing electrolytes yung tubig natin, walang rock salt, walang Himalayan salt, hindi po nahahawakan ng dugo yan. No? Ang tubig natin sa katawan, pagka inom mo, iihi mo rin agad, ihi ka ng ihi. Kapag po merong rock salt lagi yung tubig mo, hindi ka po ng ihi. Ibig sabihin, nakakapag-flow ng tama sa katawan natin. Ang ganda ng blood circulation natin. Huwag po tayong matakot sa asin. Dahil yan yung asin na gamit ng ninuno natin libong-libong taon na. Kaya lang naman nagka-problema sa asin ang tao kasi gumagamit na tayo ngayon ng artificial na asin na gawa ng tao. Artificial, hindi po kilala ng katawan, question mark, pag pinasok nyo sa katawan. Kaya anong epekto? May overdose at nagkukulang. So, dapat po, doon tayo sa natural na asin, alam i-balance ng katawan yan, recognize ng katawan, bakit po? Kasi natural yan, galing sa Panginoon, nakadesign sa katawan natin. Kaya tigilan na po natin yung natatakot tayo sa asin. Tinakot lang po tayo kasi nga gumawa sila ng peking asin, artificial. Doon po tayo sa natural na asin, hindi po tayo magkakamali at hindi tayo mapapahamak. Ang katotohanan, ang asin po na rock salt yung galing sa dagat, soluble po yan. Ibig sabihin, kayang dumaan sa pinakamaliliit na parte ng katawan natin, especially yung filter ng katawan natin, yung kidneys. Na pipino po yan, nadudurog ng pinong-pino, hindi po bumabara sa kidneys. I-compare sa mga pagkain na gawa ng tao, o asin na gawa ng tao, malalaking piraso po yan. No? So, po tayong matakot sa asin. Ito na po yung panahon para magising tayo sa katotohanan na kailangan ng asin ng buong katawan natin. Yan yung responsable sa brain movement natin, sa heart pump natin, sa muscle contraction and relax, sa digestion. Yan ang nagpapagalo sa katawan natin. So, huwag po tayong matakot sa asin. Pag kulang ka sa asin, mapapahama ka. So, kung naiintindihan mo yan, hindi mo kailangan ng doktor. Number 11, syempre, mas makakaiwas tayo sa mga unhealthy food. Ano po yung unhealthy food? Yung pong mga gawa ng tao, yung mga pinakialaman na ng tao. Ang food po na dapat at recognize ng katawan natin, yung gawa ng Diyos. Sariwang, prutas, at gulay. Yan po yung nakalagay sa Genesis 1:29. Seeds-bearing fruits and seeds-bearing plants. Hindi po tayo dyan magkakamali. Kahit ano pa pong findings ang sabihin o research ng tao, po tayo basta naniniwala. Inutos na po yan ng Diyos na kailangan yung prutas na yan, ang gulay, yan po yung ma-appreciate at priority ng katawan natin. Mas matakot po tayo sa mga kung ano-anong iniinom natin, especially synthetic drugs. Chemical, ayaw po yan ng katawan natin. So, bago po natin pagdudahan, pag-isipan, yung natural food, dapat po prioritihin natin yan. At ang iwasan talaga natin, yung mga artificial o yung masasarap na pagkain. Pwede ka naman kumain, patikim-tikim lang. Huwag mong gawing habit, huwag mong gawing paborito. Kung meron kang dapat ipaborito, fruits and vegetables. Pag ganyan ka, makakaiwas ka sa doktor. Number 12, huwag natin kalimutan magpahinga. Kaya nga po meron tayong isang araw sa isang linggo. Marami pong nagsiselebrate ito, yung Sabbath day. Kailangan po natin magpahinga. Ang Diyos nga po, di ba sinasabi, remember my Sabbath day, keep it holy. So dapat po dito sa Sabbath day, nagpapahinga tayo, bigyan natin ng isang araw na pahinga o pagpupuri at pagpapasalamat yung buhay natin. Hindi pwedeng
trabaho lang po tayo ng trabaho. Kasi sisingilin po tayo. Utos po yan ng Diyos, dapat ginagawa natin. At ito rin yung way para makapag-replenish tayo. Alam niyo ba, pag kayo hindi nagpapahinga, baka singilin din kayo niyan. Kulang pa yung mga naiipon nyo yung kasipagan doon sa mangyayari sa ating singil ng katawan natin. Kaya, kapag nagpapahinga ka, isang araw, nire-respect mo, pinapractice mo ang Sabbath day, hindi mo na naman kailangan. Number 13, yung tulog po, napaka-importante. Kahit na 6 hours, basta tuloy-tuloy. Importante po yan, kahit lalo na sa adult. Kahit hindi natin magawa yung 8 hours, at least 6 hours. Ang laki pong impact sa katawan natin, yung hindi tayo nakakatulog o napupuya tayo. Maraming pwedeng masirang system, organs yung katawan natin. Particular, yung puso natin. At hindi lang yan, halos lahat ng organs natin apektado pag kulang lagi tayo sa tulog. So, importante sa kahit anong paraan, maging peaceful yung mind natin sa gabi, or bigyan natin ng oras talaga, yung tamang pagtulog. Para lang kung tayong cellphone, maglobat, paano ka? Diba? So, dapat po, yung pagtulog natin ay ingatan natin. Meron po akong additional videos kung paano yung tamang pagtulog. Rin po sa channel ko. At kung tama yung pagtulog mo, ang laki ng chance na hindi mo kailangan ang doktor. Number 14, ito na po, yung continuation kanina, na dapat nakasentro po yung buhay natin, yung lifestyle natin sa pagkain, sa sariwang prutas at gulay. Dahil dyan po nakadesign yung katawan. Especially mga hilaw na pagkain. Kapag po ang pagkain ay niluto, acid forming food, ibig sabihin marami pang seremonya, marami pang ginagawa yung katawan natin bago may digest at ma-absorb yung katawan niya. Hindi katulad, pag raw ang kinakain natin, fruits and vegetable, ang bilis lang po ng proseso. Smooth lang, kalma lang yung katawan natin, hindi katulad kapag masasarap kinakain natin, lalo na yung mga lutong pagkain na kung ano-ano yung condiments o sangkap niyan para sumarap, hindi lang po natin alam. Masarap na masarap sa panlasa natin, pero yung pag nasa loob na ng katawan, malaking gera po yan. Kaya pag natalo yung katawan natin, ayan na yung sakit. So, mas nakapokus tayo sa fruits and vegetable diet, hindi mo kailangan ang doktor. Number 15, napaka-importante po ito. Yung stress. Kailangan po natin na kukontrol po natin yung stress level natin. Dahil ang control po ng buong katawan natin, system, organs, galing po sa brain. Kapag stress po tayo, kung ano-ano yung iniisip natin, advance tayo mag-isip, at kung ano-ano yung negative na iniisip natin, hindi po nagpa-function ng tama yung brain. Hindi niya nauutusan, o yung duty niya sa katawan natin, hindi niya nagagawan tama. Ang mangyayari, ang dami mong symptoms, ang dami mong nararamdaman na masasama, kasi nga, hindi nagpa-function ng tama yung brain. Iwasan po natin yung stress, at lalong-lalo na yung mga bagay hindi naman natin control, wag natin pinoproblema. Doon lang tayo sa kaya natin kontrolin. At isang technique, wag na natin masyadong isipin. Kung pwede nga, bitawan na natin yung mga nakakaraan na, nakalipas na. Kasi, kahit anong gawin mo dyan, hindi na po yan babalik. Parang number lang sa loto na meron kang winning combination na 6, hindi mo natayaan. Kahit iumpog mo yung ulo mo sa pader, wala na po, hindi mo na mababalik. Kung mag-move on ka sa nakaraan at gagawin mo yung tama ngayon, mas maganda po yung buhay natin, mas productive tayo. At huwag din po tayong mag-worry sa too much future. Na kung ano-ano yung imagination natin na paano yung pamilya mo pag wala ka, ano mangyayari sa iyo for the next 5-10 years, huwag po natin iisip yan. Kasi lahat po ng plano natin, ang nagde-decide lang kung mangyayari, ang lumikha lang, ang Panginoon lang. So,
ipagpasa Diyos po natin lahat. Importante, araw-araw, kumikilos tayo at nagpapasalamat. Nakita nyo? Ang ganda ng buhay, stress-free. At number 16, ang pinaka-importante. Mabuhay po tayo ng God-centered. Kailangan yung pamumuhay natin sa lupa naaayon lahat sa pamantayan ng Diyos. Dahil kung hindi, mas lalo po tayong mahihirapan at mas nakaka-stress. Wala po tayong choice. Dito lang po tayo para sumunod. Katulad na lang po ng pagkain, sinasabi ng Panginoon na bawal ang, or pinagbabawal niya, ayaw niya, pakain sa atin, maruming baboy at seafood. So, dyan pa lang po, masusubok na tayo kung sumusunod tayo sa pamantayan ng Diyos. At siya nagsasabi na malinis na itong mga pagkain na to, sino po yung nagsabi? At paano po naging malinis yan? Dahil pag tinest natin yung mga seafood na yan, yung mga walang kaliskis na yamang dagat at ang baboy, napakarumi po yan hanggang ngayon. At hindi pa rin po nalilinis. Kung bawal po yan noon hanggang ngayon, pinagbabawal pa rin po yan ng Panginoon. Hindi po nagbabago yung utos na yan. No? Napakalinaw po niyan dahil mismong si Jesus hindi po kumakain ng baboy at hindi kumakain ng seafood dahil isa siyang Hudyo. Itinuturo niya po yan at pinapractice niya sa sarili niya. Ngayon, kung ikaw yung taong kumakain pa ng mga ito, sinong sinusunod mo? Dahil sinasabing mismong si Jesus Christ mahigpit na hindi po kumakain at sinusunod kung ano yung utos ng Panginoon. So, yun lang po. Kapag meron po tayong ng mga ito, wala po tayong magiging problema. Stress-free po tayo at tuloy-tuloy lang po natin yung buhay dahil ganito po mamuhay yung tao noon. Gagayahin lang natin. Kahit po sabihin natin toxic yung ating mga kapaligiran ngayon, yung hangin, pagkain, hindi pa rin po dahilan para hindi tayo mabuhay ng healthy. So, kung meron ka ng mga to, hindi mo kailangan ng doktor. Hanggang sa susunod, doktor. Oops, bago ka mag-skip, para hindi maligaw o magkamali sa tamang detoxification at tamang healthy lifestyle, join my health coaching program. Bakit mo kailangan mag-join sa health coaching membership? Marami tayong ginagawa, akala natin tama. Marami tayong healthy lifestyle, hindi naman pala healthy. Meron tayong mga ginagawang unhealthy, yung pala naman healthy. Para alam mo yung daily routine mo, daily healthy lifestyle na tama, tamang diet, unlimited question and answer. One-time membership payment lang ito. Continuous learning dahil hindi mo naman ma-absorb ng mabilisan o instant ang tamang kalusugan. At meron itong GC na isa lang ang direksyon pagdating sa kalusugan. At ang foundation ng health coaching ay ang user's manual ng tao, ang Bible. Pag-message lang directly sa aking messenger, nasa baba ng link, kung interested sa health coaching membership.